So ayun na, magandang araw sa inyong lahat mga paps, and welcome back again sa ating channel, no. So meron na naman tayong gagawin sa araw na to. Ayun na, meron pa lang ginagawa. Bali nagawa na natin to, tapos i-share ko lang yung mga ginagawa ko dito, yung troubleshooting natin dito, no. Ano lang, hindi naman to simple na troubleshooting, hindi simple na problema. Pero kung alam mo na, kakabisado mo na, simple na lang. Pero kapag hindi po na-experience, medyo mahirap din yung mga ganitong problema, no. So bali isang Samsung naman. Sharp pala, Sharp 28 inch or 29. Ito yung kanyang model, oh. Yan. Model niya, yan, LC-29LE440M. So 29 inches pala. Then, ang problema nito, dead set po siya, wala siyang power. Then, na-check natin, okay naman yung kanyang power supply. Okay yung power supply. Yung problema, dito sa may mainboard niya. So, kita nyo naman, naka-under na po yan, oh. Yan. Nag-off na kasi kanina pa ito nakapag power on. So natin ulit. Ayan, bumukas na yung backlight. So nag-on na siya. So ang problema nito na nakita natin is yung kanyang LDO. Ayan, ito yung kanyang LDO. Yung LDO niya 11117B yung number niya. Ayan, dito siya. Dito siya nakalagay. Yan yung LDO niya 3.3. Input niya is 5 volts. Yung 3.3 na yan, magsusupply yan dito sa may switch IC regulator yan, oh. Yan, ito. Ito yung masiswitch sa may 12 volts. Ayan. Na magsusupply sa may LVDS niya. And then, yung 3.3 naman, magsusupply, yung 3.3 dyan, yan yung nagsisilbing supply din ng ating memory dito. Ito yung ating memory. So, paano natin na-check? Paano natin na-check na kung ito yung problema? So, ito yung ginawa natin. Nag-troubleshoot, Siyempre, nag-troubleshoot tayo. Gumamit tayo ng tester. And then, yung ginawa natin, chinek natin. Nabully checking tayo dito. Dito sa my 3.3, wala. Ito, 1.8 na LDO. Wala rin. Then, yung supply ng ating memory, dapat 3.3 sana, is naging 1.2 na lang. Galing yan dito sa may sirang LDO. Ayan. Ito yung sirang LDO natin. Ayan, ito siya. Ito yung may problema. Okay naman yung kanyang in. Meron siyang in na 5 volts. Pero yung out niya, instead of 3.3, naging 1.2 na lang. Kaya wala siyang standby. Wala siyang power kasi hindi makapaglabas yung standby niya. Kasi 1.2 lang yung sinusupply yung nilalabas nito ng ating LDO. So ito nga yung ginawa natin. Gumamit tayo ng adjustable yung ating power supply. Ito power supply natin to. At nakaset na yan ng 3.3. Yan yung silbing sinupply muna natin dito sa kanyang 3.3 para masupplyan ng 3.3 yung ating memory. At saka itong switch IC na to para makapag-switch yung 12 volts na magsusupply sa may LVDS natin, sa may papuntang panel. Ito yung kanyang resulta. Para makita nyo na gumagana na yung unit natin. Yan, nakita nyo ba yung signal niya? Ayan. So, okay na siya. Sa mga hindi pa kakabisado or kakasimula pa lang, so sabihin ko sa inyo yung mga kung ano yung LDO regulator. Paano natin malalaman kasi same sila ng number 1117B, same ng number pero iba-iba yung kanyang out, iba yung kanyang output. Same sila ng input 5 volts pero iba yung kanyang yung kanyang out. So ang meaning ng LDO, an LDO regulator or low dropout regulator is a type of linear voltage regulator designed to operate with a small difference between the input and output voltage. It's a simple, cost-effective solution for providing a regulated voltage, particularly useful in application where the input voltage is close to required output voltage. So yan, sabihin yan, yung LDO regulator is kung ano yung input niya, malapit lang po yung kanyang out. So, ibig sabihin yan, 5 volts yung input. Yung ilalabas niya ay malapit na rin sa kanyang input, no? So, konti lang yung diferensya. Kunting voltahe lang yung diferensya. So, input niya 5 volts, yung lalabas niya meron siyang 1.2, 1.8 and 3.3. So, dito naman mag-check tayo. Wait, kuha tayo ng tester. Ayan. So, yung next naman yung sasabihin natin, paano natin malaman yung LDO kung ano yung kanyang output. So, mababasa natin yan
through sa kanyang body. Mababasa natin yan. So, nakaset po tayo ng naka-DC. Naka-DC po tayo. Ito, 3.3. Yung LDO na to, 3.3. Tapos, ito naman, 1.8. Ayan, yung LDO na yan, 1.8 yan. Ayan, 1.8. Then, ito yung nag-bypass tayo. Ayan, dapat, ayan o, 3.4. So, yung LDO na sira natin, ito siya. Ayan o. Mababasa natin, malalaman natin kung ilang out, o ano yung out ng LDO na ito. Sa pamagitan ng kanyang body. So, kita ba? Ayan o. Hindi makita. Kita ba? Number niya is 117, ayun, 1117B 33. So, ibig sabihin, kapag 33, 3.3 po yan. 3.3 yan. Ayan o. Hindi lang makita yung dot. Basta 3.3 yan. Mababasa natin yan dito sa kanyang body. Then, ito, sample naman, yung isang ito. Ito, itong dalawang to. Tingnan nyo. Kita ba? Zoom natin. Ayun o, 1117B 333. Sabi 3.3 yan. Tapos ito namang isa. Sukat natin yan kanina. 1.8. So, tingnan nyo. 11, kita ba? 1117, 18. So, may ito yung nabasang 18. So, 1.8 po yan. Ganun lang pagbasa ng LDO para hindi kayo mahirapan kung anong, hindi na bumalik. Kung anong out or anong supply. So, anong out ng kanyang ng LDO natin. So, malalaman natin sa pamagitan ng kanyang, nasa kanyang body na nakalagay. So, ito ngayon, ito pang ordinary naman to nag-bypass troubleshooting natin to. So, hindi po natin yan, ito hindi natin yung gagamitin kasi gamit natin to. Gagamitin natin ngayon ay kuha tayo magkakahoy tayo ng LDO dito sa mga ibang board. So, meron ako nakita dito, ni-repair ko na, ni-ready ko na to para hindi tayo mahirapan. So, na yun? Ayan o. Ito. So, tingnan natin kung makukuha ba natin, bababasa ba natin, mag-blur yung camera natin. Nako, hindi na wait. Sira ulo itong camera natin, papalitan na ito na talaga. Bulag na, wait lang. Ayan. Hindi na mag-focus Meron ng katarak yung natin. So, susumin ko lang saglit at zoom in ko lang mamaya kasi nagproblema yung camera natin. So, ayan. So, ito mga paps. Ito yung na nakuha natin, na nakahoy natin dito sa board na to. Ayan, kita nyo naman 1117B 33 metro yung nakitang 33, sabihin yan 3.3. So itong yung papalit natin kasi alam natin na 3.3 yung out nito. So simple lang input, 5 volts lang, tapos yung out nya is 3.3. So tatanggalin ko lang yung LDO na to, tapos kakabit ko lang dito. Ayan, so ito, naikabit na po natin mga paps, Naikabit na po natin yung LDO na 3.3, yan na siya. Then ito yung kanyang sira na LDO yan, 1.2 lang yung nilabas niyan. So, gamit natin na hot air, pwede rin naman, soldering iron. So, ginamit natin yung hot air, Pindi kasi yan. So ito po yung kanyang resulta. Dito yan, Kakaredy na rin yung tester natin, tapos saksak natin to. Tingnan natin kung makalabas mo yung kanyang 3.3. Saksak. Then, tutok natin dito. Ayun nandiyan na kanyang 3.3. Lumabas agad yung kanyang 3.3. At saka, bumukas agad yung kanyang backlight. Ayan. So, ibig sabihin, nag-automatic on yung unit natin. So, okay na po yung unit natin. Then, yung 12 volts dito. Ayan, nagsiswitch na rin yung 12 volts dito. Ayan, meron na siyang 12 volts. Then, 3.3 goods. Ito yung kanyang 1.8. Ito yan, 1.8. And ito naman, 3.3 yan. So, lahat ng LDO natin, yung input niyan is 5 volts. So, ito yung kanyang input, Yan. So, medyo mababa, pwede na yan. Ito, 5 volts. Yung dito, 5.6. Ayan. So, goods. And, tingnan natin yung kung meron bang display or meron bang picture. So yun, lapas yung logo ng no signal, Ayan. So yan lang yung gusto kong ibahagi sa araw na to. And sana kahit paano may nakuha kayong idea sa ating ginawa mga kadeg,
Kung nakatulong sa inyo yung video na to, huwag naman kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Pag-share na lang yung video natin para marami pang makapanood, no? Hanggang sa muli, peace out.